buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung ano niya son-in-law That ay would be, ano, I take exception to that statement, Mr. Chair. Please, It is not fair and it's my opinion. mischievous. It's my statement. opinion. Ikaw nga pinapapatay mo yung mga suspected session suspended. You can continue, Congressman Bungalon. Thank you, Mr. Chair. I'm already, let's end with the discussion of the jurisdiction. I just would like to ask some questions to one of the resource persons, former Senator Antonio Trillanes. Regarding po ito dun sa nabanggit ni Congressman Bong Tebes kanina, na may na-file daw ho kayong kaso laban kay former President Rodrigo Roa Duterte, including his son, Congressman Pulong Duterte, and his son-in-law, Mans Carpio, and other respondents. Mr. Chair, gusto ko lang po malaman kung ano yung kaso na i-file po ni former Senator Trillanes. Mr. Chairman, ang na-file ko na case laban kay Duterte ay tatlong plunder cases. Yung una, tungkol doon sa mga ghost employees at mga confidential funds niya sa Davao. Tapos pangalawa, yung frigate scam na 16 billion na kung saan ang binigay nila ng mga equipment ay yung mga segunda klase. Whereas doon sa kontrata, mga primera klase yung nakalagay. Tapos pangatlo, yung 6.6 billion pesos na infrastructure projects na binigay ni Duterte at ni Bongo doon sa tatay at kapatid ni Bongo, starting nung mayor siya until nagpresidente siya. Then, may final din ako na illegal drug smuggling case laban kay Pulong Duterte, kay Mans Carpio, kay Charlie Tan, Nicanor Faildon, Allen Capuyan, at iba pa. Ito yung tungkol sa 6.4 billion peso shabu na hinayaan lang nung presidenteng galit daw sa illegal na droga, pero ang mga kinasuhan lang yung mga maliliit na players at na-spare yung mga drug lords. Mr. Chair, pwede ho ba malaman kay former Senator Trillanes kung saan nyo po i-final yung mga kasong ito? Final ko po sa DOJ itong illegal drug trading case. Yun pong unang plunder case na ito nga, which included the illegal ill-gotten wealth of Duterte, sa ano po yun, sa ombudsman. Then, yung dalawang plunder ay nandoon din po sa DOJ na file. Apo. Mr. Chair, I am more particular on the case that you just have recently filed, Yes. the 6.4 million shabu, and that was filed before the Department of Justice, correct? Opo, yes, Mr. And Chairman. may we know, Mr. Chair, what is the status of this case pending before the DOJ? Ngayon po, nasa case build-up stage siya. Pero ano po ito, no? Open and shut case ito dahil yung ibang involved dito na akusado ay actually na-convict. So they will just be using the same set of evidence. Pero this time, it will include ito na mga ibang mga personalities na hindi nasama dun sa unang kaso, Mr. Chairman. And aside from Mr. Chair, Congressman... may I interrupt? If this is an open and shut case, why is there a build-up until now?
dahil... Nagmamakawa ako sa Diyos na i-file na. Dispense with the investigation, file the case in court. darating po tayo dyan, Mr. Chairman. Hindi Pero ito po, no, buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung ano niya, son-in-law That ay... would be, ano, I take exception to that statement, Mr. Chair. Please, It is not fair and it's my opinion. mischievous. It's my statement. opinion. Ikaw nga, pinapapatay mo yung mga suspected. session suspended. Wala ka na. Ano? Sani. Pinapagalit Huwag, Sani. Huwag kang mag-arte rito ng ganyan. You do not provide. Please avoid calling names. We can conduct this hearing professionally and calmly. So avoid calling names para hindi po tayo magkaroon ng sakitan. Hearing is resumed. Congressman Bongalon. Mr. Chair, may I continue with my interpellations? Mr. Chair, with regard to this case filed and pending before the Department of Justice, I just would like to ask the complainant, former Senator Trillanes, I think it is safe to assume that before you filed the case, you conducted your research. Would that be correct? Yes, Mr. Chairman. Doon pa lang sa Senado, nag-imbestiga na po kami. At lahat po ng nakalap namin na impormasyon doon, plus yung mga ginamit ng prosecution sa paglilitis ng kaso, yun po ang included. At maliwanag po yun, no? Yun namang pagka-label ko po ng drug lord. That is my assessment po, Mr. Chairman. With all due respect dun sa mga members ng committee, there is no other skirting around the fact. Kasi po, nung sila, maliwanag po dun sa testigo, yung testimonya ng testigo, kinokontrol ang gatekeepers at that time ng mga kontrabando ay si Mans Carpio at si Pulong Duterte. At nakalagay po yon on record sa Senate investigations at doon sa court hearings. Then, ito nga po, no? Hindi sila sinama nung final sa kaso by some miracle, ang in-include lang yung mga minor players. Ngayon, yun nga po yung sinasabi ko simulat sa pool, kasi po kung talagang seryoso tayo dun sa paglilinis ng ating bayan ng illegal drugs, dapat hahanapin mo yung mastermind. Sino yung pinakang drug lord na nag-import nito? At yun nga po, ang natumbok namin, si Pulong Duterte. In fact, nung Senate hearing, sinabi ko nga na miyembro ng triad si Pulong at yung proof nun ay yung dragon tattoo sa likod niya, which is the mark of a triad member. And I challenged him. Sabi ko kung pwede siyang ipakita ron. At kahit na dun lang siya sa isang secluded room at makuha ng Sergeant at Arms, edi either mapoprove or disapprove. Kung prove or disprove. At doon nga po, tinanggihan niya. No? It was an opportunity to show the whole country na hindi lang inosente siya, na kundi mali yung aking mga impormasyon. So natumbok na namin yun noon, pero nung final yung kaso, tinanggal po yung anak, si Pulong. Opo. To continue, Mr. Chair. You have last 2 minutes, Congressman Bongalon. Yes, thank you, Mr. Chair. I'll just wrap up my questions. To continue, you conducted that Senate investigation in 2017. And
what was the outcome of that investigation? Yun nga po, no? Dahil na whitewash po nung mga panahon na yon kasi yung chairman ng committee noon ay kaalyado nito ni Duterte, kaya wala pong nahantungan. Tapos nung final po sa DOJ yon, yung kaso na yon, dahil nakatingin na po yung buong Pilipinas eh. At nakuha talaga yung 6.4 billion shabu. So kailangan po may mananagot. Pero ang mga nanagot ay yung mga nasa ibaba lang. Ni nga pangalan lang nung drug lord na nasa likod ng importation na yon, ni hindi po mini-mention nung mga PIDEA or nito ni Duterte para lang pakita no kung sino yung nasa likod noon. Kaso he was not interested precisely because kagrupo niya. Isa na doon yung anak niya. Yun po yun. Mr. Chair, a while ago you mentioned the name of Michael Yang. Yes. Is he a respondent to this case? Doon po yan sa Jimmy Guban case. Dalawa po kasi, no? Yung 11 billion na yung shabu shipment na yon. Ang sabi ni Jimmy Guban, base doon sa testimonya niya dito, doon po involved si Michael Yang, Pulong again, and Manscarpio. Pero doon po, dito sa 6.4 billion peso shabu, ang lumabas po si Charlie Tan, ang drug lord associate na kasama nila. And lahat po to lumabas po dun sa testimonya ni Arturo Las Cañas. These are the names: Michael Yang, Sammy Uy, at Charlie Tan. Sila po yung mga kakagrupo ng drug lords na kapartner at pinoproteksyonan ni Duterte. For my last question, Mr. Chair, you also mentioned a while ago the word triad. Yes. Ano ho ba itong triad nito at ano ang partisipasyon nitong triad nito sa sinasabi niyo pong 6.4 million na shabu at yun yung basis nyo ng pag-file ng kaso laban ho sa mga respondents dito sa kasong ito? Base po sa testimonya ni Las Cañas, miyembro po ng triad si Charlie Tan at Michael Yang at ni-recruit nila si Pulong. So yun po ang triad. Ito po yung mga grupo na involved sa mga illegal activities na based sa mainland China, Hong Kong, and Macau, Mr. Chairman. That would be my last question, Mr. Chair. Thank you. Interrupt. Thank you, Congressman Bongalon. Mr. President, you'd like to say something? There are so many persons accused here or mentioned to be criminals. Criminal yung ano. In fairness, yung mga tao na sinasabi nito dapat ipatawag at given a chance also to answer. Yes, we will. In fact, we invited them in the That last is, two hearings. this is how it operates, Your Honor. Thank you. Fairness. Thank you, Mr. President.